Okay. So, hindi mo alam na nangungutang siya para itawid yung mga gastos. Alam ko, ma'am, which is, meron lang limitation. Sabi ko, hanggang dito lang. So hindi mo alam yung, ganito na pala, kalaki, ganon. Yes, ma'am. And then, noong nalaman ko lang, which is, ano bang nangyari doon? Tama na, okay na. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, bakit parang stress ka? Ano ba nangyayari? Then, nagkaroon daw siya ng utang na ganito. So, ang akin kasi, ma'am, bakit ganon? Pag bumubuo siya ng plano, ang nangyayari is, kanya lang. And then, pag nagkaroon na ng problema, babalik siya sa akin to settle. Parang isi-settle ko. Anak. Pero in-accept ko yan kasi nga sabi ko, siguro masyado lang, support ako na support sa kanya. Parang in-spoiled ko ba siya? Parang sinanay ko siya na gano'n. And then after nun, parang napapabayaan niya na ako. Yung talamang, stress na siya. Kasi nililihim niya, mag-isa lang niyang inaano eh. Yes. Tapos sabi ko, di meron kasi ako parang birthday gift ko yun sa sarili ko, almost 100,000. Sabi ko, ganito na lang, bayaran na lang natin ng utang mo. And then she answered me na hindi, pagpatayo na lang natin ang garahe at saka ng terrace. Kasi last na yan eh. And then, sabi niya sa akin is, hindi kasi kasya yung pera mo for may, utang. Sabi ko, ako naman kasi, sabi ko, siya sige. Tapos, sinabi ko sa kanya, malakas pa naman yung business namin. Sabi ko, tandaan mo ha, hindi araw-araw Pasko. Okay? Sabi ko, kailangan kapag humina yan, meron tayong kahit 3 months na nakaplan. Di, okay na ako, ma'am. Naintindihan niya, iniano niya na ako. Ngayon, dahil nga po ako nasa Laguna, hindi ko masyadong napofocus kung ano ba yung umiikot sa buhay niya. Then, ang nangyari, hindi kasi ako yung kaya nagtataka ako, ano pa bang kulang? And then, inopen niya sa akin na medyo tumataas daw yung interest ng utang niya. Nako. Yun na naman tayo. Sabi ko, hindi ko na kasi ma'am kaya lahat alam niyo i-supply kasi mauubos ako eh. Ako naman yung naubos. Paano yung buhay natin na ganito? Ano yung hindi mo kaya i-supply? Hindi ko na. Pre, ma'am, magkano lang naman yung sinasabi. Maganda yung work ko, na kaya namin i-survive. Pero kung ganun kalaki na yung utang, kung babayaran, paano kami kakain? Ito pa rin sa lahat ng bills. Yes. Okay. Wala siyang wala siyang talagang ginagas. And then, ang nito, kinausap ko na siya. And then, nagkaroon kami ng deep talk. Nag-inuman pa kami. Sabi ko, ganito na lang gawin natin. Try natin mag-franchise tayo. Mag-franchise pa tayo. This is the plan B. And then, na kami, ma'am. Naghanap na kami ng ipa-franchise. Meron na kami pwesto. And then, yun yung problema. Huwag ng advice sa nanay niya. And then, the nanay niya, siyempre, hindi naman niya alam, DJ, di ba, na kapag ka franchise naman is hindi ka po magsisimula from the top. Alam mo yung gano'n. Parang ang hirap niyan kasi ganyan. Ang dami agad sinasabi na hindi pa namin na. So, kontra. Yes. Sabi ko, bakit? Atin to eh. Humingi ka ng opinion pero hindi mo naman kailangan sundin. Ang nangyari is, kinancel namin yun. Walang natutupad. Lahat ng inaano ko sa kanyang plan B, walang natutupad. Hanggang, ang dami ko ng plano, hanggang, ma'am, parang may friend ako na parang sabi ko, friend, parang hindi ko na kaya, parang hindi ko na nafe-feel na mahal niya talaga ako. Pero DJ everyday ina-ask ko siya na, mahal mo pa ba ako? Anong sagot? Oo naman, busy lang ako. Pero alam mo yung... Hindi mo nararamdaman. Yung iba yung sinasabi ng bibig niya, pero yung... Basta hindi ko na talaga nararamdaman. And then na parang inisip ko, sabi ng friend ko, ganito na lang gawin mo. Sabihin mo, lubog ka sa utang. Tapos hindi mo na kaya mag-provide within 1 month lang. Pero mababayaran mo yun lahat. After September kasi yun eh. September, mga October, okay na ulit, babalik na lang. Try mo lang, baka kaya hindi siya bumibitaw. Kasi nga, good provider ka sa kanya. Ang ginawa ko, nung last uwi ko, nagtaka ako kasi DJ na, pag umuwi kasi ako, may hagyan, may kiss, ganyan. Wala. Sabi ko, nandito na ako, baby. Parang walang nangyari. Sabi ko, ito na yung nafe-feel ko. Tapos, na ko na siya, kinausap ko na siya. Sabi ko, wala na akong parang, okay naman yung trabaho ko, pero sa ngayon, parang, nasagad ako. Is, marami din akong pinagdaanan na hindi niya alam. Na parang pinabayaan niya na talaga ako, nagkaroon pa ako ng depression, gano'n. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, pero 1 month lang naman to, babayaran. Pag nabayaran ko to, okay na tayo. Lalo siyang lumala.
mas lalo siyang lumala. Na parang sabi ko, parang nung hindi na ako nagpo-provide, parang naging basura na lang ako. Sabi ko, wow, bakit ganito? Tapos, inano ko pa rin. Tapos, nung pagbalik ko ng Laguna, mag-work na ako, hindi na siya masyadong nagre-reply Okay. sa chat. Ang sabi niya, sorry kasi, di ba kailangan natin ng pera, focus ko. Pero, pinaghanapan niya talaga ako. Na sabi niya, bakit saan mo dinadala yung pera mo? Ganun. Sabi ko, sa halip na sasabihin niya sa akin na halika pag-usapan natin or something, ano bang naging problema. Pinaghanapan niya ako, which is alam niya kung paano ko mag-provide. Ako nagulat. And then, umuwi na ako. Sabi ko, hindi ko na kaya yung ganung sitwasyon namin. Hindi niya ulit ako, kinibo naman niya ako, nag-high lang sabay kami kumain. Hindi kagaya dati na sobrang sweet. Umakyat na ako sa taas, hindi kami sabay natulog na, which is lagi dapat sabay kami matutulog. Chinat ko na siya, which is nasa baba lang siya, nasa taas ako ng bahay. Chat ko siya, sabi ko, nafe-feel ko naman na gusto mo nang bumitaw. Kung bibitawan mo ako or makikipag-break ka, please, wag mo akong dadaanin sa chat. Sabihin na lang sa akin ng personal. Ayoko kasi ng ganun. Kasi alam mo kung ugali ko, mabilis akong ma-stress. Then after nun, umiiyak na pala siya nun. Nito ko lang nalaman na umiiyak siya nun. Sorry kami. Umiiyak na pala siya nun kasi hindi niya nga daw alam kung paano sasabihin sa akin. Then umakyat na siya, natulog na siya. Sabi ko, before ako matulog, sabi ko, totoo to ha, DJ. God, bigyan mo ako ng sign kasi sobrang hirap na ako. Pagising ko mga 2:50, siguro mga 2:59 yun, umiiyak ako. As in, iyak na iyak ako, nananaginip ako. And then may kumulbit sa akin. Kasi yung tatay niyang namatay. Yes, sinabi ko din yun sa kanya na sabi ng tatay niya, tama na. Which is yun lang ang sinabi niya, wala na ako. One word. Yes, tama na. Tinapik niya ako sa balikat and then pagkakasabi niya, tama na. So nagising talaga ako, iyak na iyak ako. Then ginising ko siya, sabi ko, sabihin mo na. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin sa akin. Tapos, ang una niya sinabi sa akin, wala naman akong sasabihin. Sabi ko, hindi naman ako manay. Tapos yun, sinabi niya sa akin na, ano nga daw po, ayaw niya na, hindi lang siya makabitaw. Kasi nga, naaawa siya sa akin. Kasi alam niyo yung pagod ko, stress ko, alam niya kung paano ko siya suportahan. Parang ganun. Tapos, sabi ko, hindi, okay lang. Sabi ko, okay lang na mapagod ako. Okay lang lahat. Sabi niya sa akin. Pagod na kasi ako sa relasyon natin. Parang ganun yung pagkakasabi niya. Sabi ko, bakit ako? Napagod din naman ako. Bakit di naman ako bumitaw? Tapos, sinabi niya sa akin na, ito na yung pinakahuling dahilan. Gusto ko mag-baby. And then, gusto ko magkaroon ng asawa. Sabi ko, grabe. Alam mo yung TG na, before kami magkaroon ng relasyon, pag-usapan na namin na dapat ngayong year, magkakaroon na kami ng couple. Kakaroon na kami ng baby. Tapos sabi niya kasi dati, ayaw naman niya talaga ng asawa. Which is, sinabi siya sa akin na nabago daw yung pananaw niya kasi nandun siya sa Quezon, parang naiingkit siya sa mga kapatid niya na may anak at may asawa. Gusto niya daw magkaroon ng pamilya. Parang doon ako nasaktan na parang, di mo ba ako pamilya? Sabi ko, hindi ba ako lalaki pero mas responsable ako. Partner. Sabi ko sa kanya gano'n. Hindi ko alam dapat. Alam mo yung maano sa akin. Sabi ko nga sa kanya, baka kaya hindi ka lang makabitiw sa akin. Baka isipin mo na may babawiin ako sa'yo. Wala akong babawiin kahit ano. Which is may sasakyan kami, may bahay, may negosyo. Di piso nga, wala akong kinuha eh. Sabi ko nga binigay ko yan sa'yo. Nagmamahalan tayo. Choice mo na lang kung bibigyan mo ko, pero hindi kita inuubig. Parang ganun. Umalis ako doon, October 4. Pinakamasakit sa akin, October 4, umalis ako doon. Wala siyang narinig kahit ano. Nagsulat lang ako sa isang notebook na pinapalaya kita sa gusto mo. Alis ako doon. And then, kinabukasan, October 5, post siya sa FB. Alam niyo, hindi niya nirespeto yung healing process ko. October 4 kami nag-iwalay. Nakalagay na agad sa Facebook, single ako, ganyan. Sabi ko, sana man lang, nirespeto man lang niya. Pero sabi ko, hindi ko naman mapipigilan yung tao na hindi mag-post kung yun yung gusto niya. Pero masakit. Then, October 24, nag-post na siya ng lalaki. October 24. So, ilang weeks yon mula no naghiwalay kayo? 20 days. 1 month naman.
Hindi po, 20 days. 20 days. Tapos meron na agad. Kasi siya, wala talaga cheating issue. Wala talaga. Ano yun? Bagong kilala niya lang? Classmate niya nung college. Which is, kilala ko kasi siya. Hindi siya, hanggat may karelasyon siya, hindi siya mag-cheat. Ang ginawa niya kasi is, natakot daw siyang mag-isa. Kasi ang thinking niya, gusto niya magkaroon siya ng karelasyon para hindi na bumalik sa akin. Parang end na talaga. Parang matauhan ako ng something na ganyan. Ang daming nangyari na nahilig ako. And then, hanggang sa siniraan ako ng family niya. Paano ka naman siniraan? Which is, di ba, nabanggit ko nga po na parang yung ipinalabas ko na lubog ako sa utang. Parang ang thinking kasi ng family niya, bakit hindi ko natutulungan si ex sa mga to. Pero alam niyo yung DJ na hindi naman nila alam kung ano yung hirap na dinaranas ko dun sa relasyon namin na bawat magkukulang ni Rhea, wala silang naririnig sa akin kahit ano. Bakit sabi ko, bawat pagkakamali ko, yun na lang yung tumatatak sa kanila, which is napakaganda ng relasyon ko sa kanila. Yun, galit na galit siya. As in, lubog daw ako sa utang, lulong daw ako sa sugal, which is, hindi ko na nga maintindi yung sarili ko, kapuprovide sa anak nila. Nagalit. Hanggang dumating ako sa point na, uwi ako doon sa bahay, wala siya doon. May duplicate ako ng susi. Parang winish ko lang kasi nagtayo ako ng business. Parang nagsisales talk ako doon. Inabot ako ng gabi, natulog ako doon. After nun, nabuksan ko lahat. Sorry, pero alam ko mali. Binuksan ko yung laptop. Binuksan ko yung FB niya. Nakita ko kung gaano kasama sa kanilang lahat. Yung mga sumbong niya, ganon. Alam niyo, hindi ko nakita yung partner ko na nabagitan man lang sa akin na napakabuti ko sa kanya. Wala akong ginawa. Tapos, kinabukasan, magbe-breakfast lang ako, DJ. Yung lahat ng gamit ko sa loob, inilabas nila. May karapatan ako dun eh. Hindi naman ako naggulo. Wala akong lahat ng gamit ko, inilabas nila sa terrace. Tapos, pinalayas lang nila ako ng araw na yun. Doon ako napuno. Dumating ako sa point na nagpabarangay talaga ako. Kasi sabi kasi nila, sabi ng family niya, kabal ang mukha niya, dapat pinababarangay yun si Dayan. Ganun. Ako yung nagpunta, pero sabi ko nga DJ dun sa secretary, which is kamag-anak niya, secretary and the kapitan, kamag-anak talaga. Sabi ko, nandito po ako, hindi para maningil. Marinig ko lang yung sincere na magsabi siya sa akin ng sorry sa nagawa ng family ko, sorry sa nagawa ko. Wala po akong kukuhanin kahit piso. Kasi almost 1 hour kami nag-intake sa kanya kasi ayaw niyang pumunta. Pagdating niya doon, galit na galit siya sa akin. Ano ba? Bakit ba ganyan? Nagmamahalan kami. Gulong-gulo. Ginugulo mo pa kami. Ano ba gusto mo pera? Ginano niya talaga ako. Sabi ko, ang gusto ko lang naman kasi, sasabihin niya, ba't daw nagpabarangay pa? Sabi ko, hindi ko naman kasi kayo makausap ng lagi niyo ako sinisigawan, lagi niyo ako pinapalayas. Gusto ko lang din linisin yung sarili ko na hindi mo nagawa. Na hindi totoo. Sabihin mo sa kanila, sabi niya, ikaw naman pala yung may problema. Pamilya ko naman pala yung may problema. Bakit ako pinabarangay mo? Sabi ko, tayo kasi yung may problema. Sana na magitan ka. Naningil ako sa kanya ng 150. Isipin niyo, 150k ang siningil ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, secretary, sabihin niyo ka po kung bakit hindi ako kukuha ng pera sa kanya. Kung magpapakumbaba lang, hindi ko nakita na magpakumbaba siya. Pero kung nagpakumbaba, hindi ka na maniningil? Yes! Sinabi ko yun, alam yun ng kapitan, hindi pa kami nag-uusap-usap. Sinabi ko na po yun. Tapos, sa sobrang bait ko, dahil nung mga panahon na yun, mahal ko pa siya eh. Alam niyo yung na pagkakaano ko, 3 years, after 3 years pa niya babayaran. Yung 150k. Tapos pag uwi niya ng bahay, chinat niya sa akin na hindi niya babayaran. Wala siyang pakialam sa permahan kahit anong mangyari. Bakit daw hindi niya babayaran? Kasi nga daw po, ibinigay ko yun sa kanya. At saka, ang pagkakaano pa niya, wala daw po, wala daw po kung ambag sa kanya kahit piso. Yan ang mahirap kapag may utangan, tas walang pirma. Hindi. Kumbaga, hindi naging malinaw sa inyo, kumbaga para sa kanya, baka bigay mo yun. Para naman sa'yo, pinahiram mo lang siya. Wala naman siyang utang sa akin.
ang parang kinuuha ko lang is yung last na pinagawa ko doon sa bahay. Share mo yon, ika nga. Asan yung bahay na yun ngayon? Nasa Quezon po. Sinong tumitira? Siya at yung asawa niya. Ah, okay. Hindi ito pa ang malo. October 24 naging sila. November 7, engaged na sila. Ang bilis, no? Tapos sasabihin ng kapatid na, bakit daw hindi ako nakialam or hindi ko daw pinigilan? Bakit nga ba? Bumitiw. Anong laban ko doon? Hindi ko naman kaya bigyan siya ng anak. Kaya bigyan ng normal na buhay. So, ibig sabihin pala last year pa kayo naghiwalay. After nung October, nagkita pa ba kayo? Nag-usap pa ba kayo bago mag-Christmas? So, nag-uusap pa kami. Hanggang ngayon? Anong pinag-uusapan nyo pa? Sobrang tanga ko na lang. Kasi nung, di ba nagkabaragayan nga po kami, nag-start yung namin, yung usap namin tuloy-tuloy na yun, as in walang tigil. Nag-closure kami ng December, pero hindi pa rin natigil. Yung may mga part kasi na, hindi ako nakakahiya. Sabihin na May nangyayari pa rin sa inyo? Meron. Kahit may jowa na siya? Nako, bakit? Sino may gusto? Sino nag-aaya? Same. Oh, so hindi na kayo magjowa pero may nangyayari sa inyo at hindi alam ng lalaki. Nako, so saan to papunta? Yun ang tanong eh. Ang hindi ko kasi mag-get sa kanya. Ako din, siguro sa kasalanan, hindi ko din kasi mapigil. Kasi 3 months pa lang naman kami. Iwalay. Matagal na. Pero ang inaano ko kasi, bakit nung okay na okay siya, as in nung masayang-masaya siya, kinalimutan niya ako. Pero nung problemado siya, sa akin siya lumalapit, sa akin siya humihingi ng tulong. So ngayon ba humihingi pa rin siya ng tulong sa'yo? Nako. So para sa lahat nung pain mo at saka nung iniyak mo para sa kanya kung until now, tinotolerate mo din naman. Hindi ko din kasi naalam. Kahit, alam niyo, Diki, kahit ang dami na nagpapain sa akin na tanga mo na. Pero isang chat lang niya. Bumabaliktad ka na. Hindi ko alam kung bakit. Siguro yung sa sobrang, hindi, siguro na-guilty din ako lang. May mga panahon kasi na kaya ko naman tumulong. Hindi ko siya tinulungan. Kaso iba na yung buhay niya ngayon kasi dahil may iba, 'di ba? Ang gusto niya na magkaanak, magkaasawa. So parang hindi ba unfair din 'yun para sa lalaki at unfair din para sa iyo? Umaasa ka pa ba na magkakabalikan kayo? Pag nakikita ka, hindi na po. Alam ng lalaki na nakikita kami. Bakit pinapayagan niya? Kasi sabi niya, di ba nga po, problemado si ex ko. Problemado siya. And then, alam kasi nung part, hindi ko naman sinasabing medyo mahina sila sa mga diskarte na something. Pero parang ano na nga. Nangyayari kasi is, ako yung parang nagiging consultant nila. Oh, from ex-partner to consultant na ngayon. Oh. Niloko din kasi yung partner ko, yung ex ko. Guys, alam mo yung marami na nga siyang pinagdaraanan sa buhay. Tapos, may ibang tao pa na sinamantala siya. Kaya pala kumbaga, ginusto mo rin naman, tinotolerate mo at ginagamit ka rin niya ngayon bilang consultant. Kasi kung hindi ka niya kailangan as consultant, hindi naman kayo di ba? Sakit kasi sa akin, DJ, kapag hindi niya na ako kailangan. Nung naayos ko yung lahat ng problema niya. Parang ngayon parang alam niyo, back to zero ko na nag-move on. So kailan yung last na pagkikita ninyo? Yung 31 lang. January 31? Ito lang yun, ilang days ago lang yun So may nangyari ba sa inyo noong January 31? Wala po. Nagkita lang kayo, pero tapos na yung problema niya? Hindi pa, pero nagawan ko ng paraan. Financially, parang inano ko na ganito dapat yung gagawin nyo para hindi ka ma-stress. Kasi, ang kasi niya, hindi niya alam ang gagawin niya. Parang laging gusto niya mag-suicide or something na ganyan. Pero sabi ko, ako yung nag-ayos. Kailangan na ganito, kailangan ganyan. Madami akong
na which is legal, at tama naman yung inano ko sa kanya. And then ngayon, na-settle na okay na, so hindi na siya stress. And then parang, Hindi ka na rin kailangan. after nung 31, nagkita kami, sabi niya, parang nagbago na siya, tapos chinat ko siya, sabi ko, bakit ilang na ilang ka sa akin nung magkaharap tayo? Sabi niya, hindi, nahihiya lang ako kasi nasa labas kasi tayo lang, tapi tayo na kalsada. Siyempre nakakahiya sa mga makakita ng na tao. Tapos, dati kasi, start kami ng December or November, wala kami tigil ng pag-chat. As in, umagat akali, hapon gabi, nag-video call pa kami, nag-usap kami. And then, ngayon, nung settle ko na, bakit biglang parang nawala lahat? Baka tapos na rin kasi yung kailangan niya. Kumbaga, nakuha niya na yung mga sagot na iba. Kaya sabi ko nga sa kanya, sabihin mo lang kasi yung totoo, wag mo na akong bitirin kasi parang ganito na naman yung nangyari sa akin dati, inistay mo lang akong bumitaw. Yung ganon. Ngayon, okay lang naman sa akin, sabi niya, hindi naman daw po kasi gusto nga daw niya na friends kami. I think it will not work. Kung friends kayo, tas in love ka sa kanya, tas may iba siya, I think it will not work. Sa'yo, mas mahihirapan ka. Kaya, alam mo, minsan blessing in disguise yung mga masasakit na nangyayari. Like, for example, itong January 31 na last na pagkikita nyo at na-feel mo na, teka lang, parang ito na naman parang wala na naman akong silbi dito. Baka kailangan talagang ipamukha sa'yo yun para unti-unti ka nang mag-let go. Kasi kung hindi, kung sweet pa rin siya sa'yo, di ba itutuloy mo? Magkikita pa rin kayo sa araw-araw or hindi natin alam, di ba? Magkikita pa rin kayo every week or buwan-buwan, kung ano man. Hindi talaga matitigil. Pero sabi niya sa akin kasi DJ dati, ewan ko ayoko kasi umasa, pero huwag akong umasa kasi kaya hindi niya ma-follow yung heart niya kasi masyado nagbagulo, masyado na siya napasubo sa lahat. Pero mukhang nag-expect ka pa na baka may twist na baka may change kaso ikaw yung nahihirapan dayan. Pag the more na nag-expect kasi tayo, the more na nasasaktan tayo. At the more na hindi na Dati po kasi okay na ako, 1 month na nag-move na ako, as in walang communication sa kanya. Ginulo lang niya ulit ako So alam mo na yung sagot, doon pa lang sa kwento mo Communication is the key. And communication din ang pwedeng magpatigil ng nararamdaman mong pain. Kasi kapag wala na kayong communication, hindi ka na mahihirapan pag nag-chat siya sa'yo ng san ka. Siyempre, manghihina ka magiging marupok ka Pero pag wala kayong communication at all, wala kang marireceive na text, wala kang marireceive na tawag, mas makaka-move forward ka. So, ang sagot dito is cut the communication with your ex. Masakit man, pero yun ang solusyon. Gets ko na nahihirapan ka, nasasaktan ka, mahal mo pa rin, nagiging marupok ka. Pero, wala naman kasing pupuntahan. Kahit ikut-ikutin pa natin yung kwento nyong dalawa, yung love story nyo, tapos na At sinasabi niya, Na? sabi niya sa akin na basta meron siya, basta may sinasabi siya sa akin na kasi may makarinig. Paano yan? O na mag-intay ka, ganon? Sinasabi lang niya naman na, huwag mo na ngayon, magulo pa lang ang sitwasyon. O edi umalis ka muna kung magulo pang sitwasyon ngayon. Kasi hindi pwedeng Iiwan niya kasi O di sinabi mo din, may makakarinig na. Sinabi mo na din, maririnig na din to. Kasi ang balak niya kasi talaga, basta madami kami plano. And then, yun nga, na-cut yung lahat ng plano. Dito ko lang nalaman na hindi na matutuloy. Hindi na matutuloy ang Yung plano namin. na mag-continue sa relasyon? Sana walang nakakahalit. Ay kung Parang po kasi, parang doon kami mag-i-start sa ibang bansa. tatakas pala kayo ha. Pero alam mo, Dayan, parang masalimuot na yung kung anong meron kayo ngayon Masyado nang magulo, masalimuot. Diba, hindi ka naman din niya pinanindigan Pumili din naman siya ng lalaki Pareho din. Tsaka, bakit mo pa i-consider, di ba humingi ka ng sign dati? Nag-pray ka na Ba't bumalik ka pa? Nag-pray ka na humingi ka ng sign na sana matapos itong lahat ng to. Ngayon ang binigay sa'yo, bumabalik ka ulit? Di pinahihirapan mo yung sarili mo. Diba? Diba? Balikan mo yun, Dayan. Eto, paparealize ko lang sa'yo kasi humingi ka na ng sign para matapos na lahat ng gulo. Kaso, nung humingi ka ng sign at sinunod mo yun, for a while lang yun nangyari. Bumabalik ka pa rin ngayon. So, tingnan mo,
katigasan ng ulo mo na bumabalik ka pa rin ngayon, sino nasasaktan? Ikaw pa rin eh. Oh, di ba? So I think panindigan mo yun, yung hiniling mo na prayer mo. Binigay na sa'yo yung sagot, wag mo nang bawiin pa yun. Tinulungan ka na kung paano ka makaka-exit eh. Ginawan na ng paraan oh. Tapos ikaw, pumapayag ka ngayon, tinotolerate mo silang dalawang magkarelasyon, tapos may nangyari sa inyo. Diba, ang pangit at naalala ko sa kiniwento mo kanina, sabi mo hindi siya cheater. May ano yung ginagawa niya ngayon? May jowa siya, tapos may nangyayari sa inyo. Hindi ba cheating yun? Cheating yun. That's cheating. Oh, 'di ba? Minsan makukunik-kunik mo din eh. Oo nga no. Kung kaya mong gawin kay Pedro, kaya mong gawin kay Juan. Ako naniniwala ako doon eh. Kung may kakayahan kang ganun. Ibig sabihin may capacity ka. Hindi ibig sabihin na gagawin mo, pero may capacity kang gawin yun. At yun yung masakit sa lahat. At ngayon, Diana, nahihirapan ka, ibig sabihin, hindi worth it yung ginagawa mo ngayon na pakikipag-usap ulit, di ba? Pakikipagkita ulit. Hindi naman nakatulong eh. Lumalayo rin. O wala na talaga. Gusto mo hintayin ulit na lumapit siya, tapos iyan na naman, uulit-ulitin na naman. O di ba? Ikaw lang yun din kawawa. Eh, kumbaga, inaano mo din yung sarili mo, sinasaktan mo din eh. O, hihingi ka pa ba ulit ng isa pang sign? Baka naman tama na tong sign na to. I think this is a sign. Alam mo, maganda rin yung lumayo ka sa malayo. I-cut mo yung communication, lumayo ka. Baka dun mas makapag-move on ka. Kasi hanggat nakikita mo siya, hanggat may contact kayong dalawa, alam mo, nabuhay naman siya nang wala ka, nung wala ka pa sa buhay niya. So kung ano man yung magiging problema niya, don't be accountable for that. May sarili na siyang buhay, adult na siya, hindi siya 18. Ngayon, kung halimbawa, nagkaroon sila ng problema ulit mag-asawa, magjowa, at siya may sarili siyang problem at kailangan niya ng consultant, hindi naman lang ikaw ang tao sa mundo, makakahanap sila ng paraan. So wag mong isuplong yung sarili mo dun. Kasi parang ginagawa mong pain yung sarili mo. Bitag ka eh. Tas ang nangyayari, ikaw din yung nasasaktan bilang bitag. 'Di ba? So, naku Dayan, isip-isipin mo lang humingi ka ng signs, nasasaktan ka pa rin until now. Yan yung mga i-reflect mo sa sarili mo na dapat pa ba talaga to? Tutuloy ko pa rin ba talaga to? O baka pwedeng pagbigyan ko na yung sarili ko na lumayo na ako at wala ng communication. Siguro yan yung goal mo ngayon na pag-isipan. Pagkatapos ng utang. Pagkatapos ng utang. Naku, alam mo kapag in-extend mo pa ng ganyan, ikaw din mahihirapan. Minsan may mga desisyon na kailangan gawin na agad eh. But it's up to you eh. Bibigay niya mamaya. Di ba dapat, pag binigay niya mamaya, coffee tayo. O, di nasundan na naman. O, aasa ka na naman. O, sana after nyan mag-isip-isip ka na. Humingi ka ulit ng sign. At yung pag humingi ka ng sign, huwag mong suwayin. Panindigan mo yung sign, Dayan. Ha? Abo. O, sige. Salamat, Dayan. Ay, nako. Pahinga ka na dyan. Madami ka na naiyak. Tama na yung luha na yan, ha? Pero kukuha ka sa akin ng podcast. Sige. Pag may budget, pasendan mo ako ng mga bahay. Salamat Dayan sa pagtawag. Ayan. Si Dayan. Ay, kaloka naman. Papaalam na tayo mga pangga. Thank you so much for staying with me. May bukas pa naman 1 to 3 p.m. ako ang kapiling mo si Gandang Kara. Sa mga umiiyak dyan, punasan nyo na yung mga luha ninyo at mag-isip na kayo ng para sa inyo talaga. Kapag hindi na nakakabuti at laging masakit ang dibdib nyo at umiiyak kayo, maybe it's time to think and reflect and make a solution about it. Paalam na mga pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Two of us, we look no more. Looking for I'll never be alone, and you are friend will say.
bukas na lang ako. Wednesday ba ngayon? Hanggang Thursday pala ako dito. Sakit ang likod ko, shucks. I used to say I am me. Now it's us. Now it's me. Used to say I am me. It's us. It's me. What would they say? A friend like this. Ang sakit ng mata ko. Gusto kong matulog. I used to say I am me. Now it's us. Now it's me. Maglo-load lang ko, guys. Thank you for watching. Paalam na po. Sa mga hindi pa nakakanood ng vlog ko, manood na kayong lahat. And I hope itong 336 or 361 live viewers, mag-comment kayong lahat. Please. Sabi ni Wanchito, laos na yarn. Ang alin? Ako? Eh, okay lang. At least sumikat. Eh, ikaw. Ang dami naman tanong. Yes, ako nga po si Cara. Si Cara Curacha. Okay na. Ala. Kailangan. Darling, 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 darling. MX3. Pag mag-alala mo ay di ka rin. How's your day, GK? Ito po masakit likod. Sakit talaga. Magpapa-relax talaga ako ngayon dahil ay, may caller si PJ kagabi kasing kulit ni Nikki, yung taga Taiwan caller mo kahapon. Talaga. Watching from Malaysia. Hello, Mami Colette. Hello. Basta kayo dyan. Sakit ng mata ko. Gusto ko matulog. I'm so down emotionally and physically. So what I want is I love you. I know it's crazy, but it's true. Oh. So what as much as I need you, I love you. Watching from Europe. Hello. Hindi siya pupunta dito.
To want as much as I love you. I know it's crazy. Bye-bye na guys. Bye. Yung tumawag, baka ahente yun eh. Hanap tayo ng ano. Oh, ito meron. May bahay na binibenta. Uy, may binibenta sa Antipolo. Tara, tawagin natin. Magkano? Tatawagan pa nga. Tingnan mo to, Nicolo. Tingnan mo. 4.5 na lang. Oh, may malaking ano. May malaking... Kung sa engineering. Ayan oh. Oh. Ang laki. Saan yan? Binyan. Oh. Fault line nga ni... Ganun din yun. Ganun din. Eh, sa ano binabaha? Sa Antipolo. Hi, Hazel Teologo. Uy, from Antipolo City. Saan po kayo sa Antipolo? Hi, Carja Kayay. Tawagan natin yung pinicturan ko. Pinicturan ko yun eh. Sige. Patingin nga. Baka nasa ano lang yun. Basta gusto ko may garden eh. Yun ang gusto. Ay, ang ganda naman Pwede nito. magtanim doon. Shit, ang ganda nito. Ang kaso, Batangas, Santo Tomas. Pero tingnan mo, ang ganda oh. Tingnan mo ah. Oh, ang aliwalas. Gusto ko may garden kasi. Hanap ako. Ayun kasi parking lot lang yon tapos ano. Ayusin mo Ay, ang pa ganda talaga rin yun. ito. Feeling ko mga nasa ano na lang yun. 3M. Rosario ka. Oh, sige, send mo sa akin. Sige. Bilhin ko na yan. Pero ayusin pa yun ah. Andito pa kasi sa ayusin? phone eh. Wait lang. Baka ano yan ah. Sa South ka maghanap GK, Southwoods area, mas mabilis makarating ng Manila. Oo nga, isend din nyo nga ako. O isa no Valley or Southwoods daw. Si PJ hanap mo rin naman ang bahay. Bali. Uy, trao nga, traffic. Grabe yung sakit ng likod ko. Ang lala. Within minutes. 3.8, 3 million. Grabe ang anto ko, guys. Ayun, Wakayama. Wakayama. Ito mukhang maganda to ah. Hindi. Let me feel shiny and new, like a virgin, touch for the very first time, like a virgin. Ayoko na. Tapos na kasi. Ay, tapos na. Nabipas na. Bibigyan mo lang ng kasi.
Naway, iadya mo kami sa lahat ng pagsubok na magtatangkang magwaso sa aming mga sarili. Naka po. Ay, kapatid. Isa to sa pinakamalaking amusement park dito sa Taiwan at hindi lang mga rides ang makikita nyo dito sa loob. Meron din silang zoo mula mga Ko na, ito talaga yung prayer ko. Kasi pag nagdadasal ako sa Panginoon, specific talaga. So, ang pinagdasal ko talaga, Lord Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho to the point na wala na akong pahinga. Yes, bago ko magsimula, gusto ko lang sabihin, if you feel disrespected. Teka. Okay. So, imagine mo. Ano na guys? If you don't have a model or don't know how to take a good Sakit talaga ng likod ko. Na-stress ako sa sobrang sakit. Di ko maigalaw. Ayan o. Nagkakalagutukan. Ayoko po ng Santa Maria, Bulacan. Masyadong malayo po. Ano na guys? Kumusta na kayo dyan? Sakit na ulo ko. Laguna area. Antipolo ka na lang. Traffic naman kasi sa Antipolo, tas binabaha. Ang gulo. Hindi ba? Hindi, feeling ko hindi nila ano yun. Oo, alam ko naman. Eh di, go. This is the one. Wait lang. Sakit talaga ng ulo ko, punyemas. Hanggang oras ka pa ba? No, 9 ka pa? no. So, iwan ko na lang sa guard, no? Oo. Iwan mo na lang. Sa guard.